Ang mundong ito ang pinagmumulan ng lahat ng aking kagalakan, at ang araw na ito ay sumisikat sa aking mga kalungkutan. Wow! Mula yan sa kilalang manunulat na si Johann Wolfgang von Goethe. Maligayang pagdating sa ating malalimang pagsusuri ng mga nakakamanghang tekstong ito. Alam nyo, ang siping yan ni Goethe, tamang-tama ang pagkakalatag nito sa usapan natin. Sinasabi niya na kahit gaano pa kadilim o kabigat ang mga problema sa mundo, meron at merong malalim na paghugutan ng liwanag at saya. At yan mismo ang tatalakayin natin ngayon, kung paano nga ba natin mahahanap yung liwanag na yun sa gitna ng matinding kadiliman. Medyo nakakagulat isipin, di ba? Kapag binalikan natin ng kasaysayan, ang mga modernong krisis natin ngayon tulad ng pandemyang COVID-19 ay may direktang pagkakatulad sa mga pinakamadilim na kabanata ng nakaraan. Parang yung Black Plague sa Europa noong ika-14 na siglo. Pero heto ang nakakabilib. Ang mga panahong ito ay hindi raw ang katapusan. Sa halip, iginigiit ng ating material na ang mga pinagdadaanan nating ito ay pasimula lang para sa isang malawakang muling pagsilang ng kultura at sangkatauhan, gaya ng nangyaring Renaissance na sumunod pagkatapos ng matinding salot noon. Kaya sa paghimay natin sa mga tekstong ito na yon, aalamin natin kung paano ang isang pilosopiyang Budista mula pa noong ika-13 siglo ay makapagbibigay ng napakapraktikal at modernong lunas sa gulong nangyayari sa mundo ngayon, pati na rin sa personal na pagdurusa natin. Dito natin makikita na ang konseptong rebolusyong pantaw ay hindi lang basta isang teorya, kundi isang aktibong paraan ng pamumuhay para talagang magbigay liwanag sa madilim nating realidad. Para masundan ninyo ang takbo ng usapan natin, heto ang mga tatalakayin natin ngayon. Una, isang mundong puno ng problema. Ikalawa, ang buhay na nag-aambag. Ikatlo, mga bodhisattva ng lupa. Ikaapat, pagtatagumpay laban sa egoismo. At panglima, pagpapahalaga sa bawat individual. Tara, umpisahan na natin! Unang bahagi, isang mundong puno ng problema. Silipin natin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pinakaunang hakbang dito, kailangan nating harapin ng realidad. Hindi natin pwedeng takasan ang mga nangyayari. Katulad ng inididiin ng source material natin, ang pinakamahalagang misyon ng sangkatauhan na yon ay ang paggising sa kapangyarihang matagal nang nakabaon sa loob natin. Ibig sabihin, ang mismong pagharap natin sa krisis ang nagsisilbing sangkap na kinakailangan para magkaroon ng tunay na transformasyon. Ganyan tayo bilang mga tao, di ba? Kailangan lang nating ilabas yung tapang at karunungan natin para mapagtagumpayan ito, gaya ng paulit-ulit na ginawa ng sangkatauhan sa kasaysayan. Wala tayong hindi kakayanin kapag ginising natin ang lakas na ito. Punta tayo sa ikalawang bahagi. Ang buhay na nag-aambag, paano ba tayo makakaraos at uunlad sa ganitong klasing mundo? Ayon sa mga tala ng edukador na si Tsunesaburo Makiguchi, kailangan na raw nating lumayo bilang isang lipunan mula sa nakapipinsal at makasariling kompetisyon kung saan sarili lang natin ang iniisip natin. Sa halip, dapat nating yakapin ang tinatawag niyang kompetisyong makatao. Ano to? Dito, nagsisikap tayong protektahan at pabutihin ang buhay ng iba at sa paggawa nito, likas na napapabuti rin natin ang ating sarili. Malaking pagbabago talaga ang pananaw na ito mula sa pansariling pakinabang papunta sa sama-samang pag-angat. At dito, napakagandang inilarawan ni Makiguchi yung evolusyon ng tao. Nagsisimula tayong lahat sa pagiging umaasa sa iba. Tapos nagmamature tayo at nagiging malaya. Pero hindi dyan natatapos yon. Ang pinakamataas na layunin daw ay ang magkaroon ng isang buhay na nag-aambag sa kapwa. Nakabase ito sa wagas na pagmamalasakit o altruismo na siya ring pinakadiwa ng susunod nating topic. Ikatlong bahagi, mga bodhisattva ng lupa. Sino ba sila? Para aktibong may sa buhay natin ang pag-aambag na ito, ipinapakilala ng teksto ang isang sinaunang konsepto na bagay pala para sa ating mga modernong tao. Himayin natin yung tinatawag nilang mundong saha ay itong magulo, punong-puno ng pagdurusa at matinding realidad natin. Tapos ang mga bodhisattva ng lupa ay ang mga matatapang na individual, ang mga pangkaraniwang tao na kusang loob na pinili ang mismong magulong mundong ito bilang entablado nila para tumulong sa iba. Sila yung mga tipong hindi tumatakbo palayo sa gulo. Inisa-isa ng mga source text natin ang mga katangian nila para patunayan na hindi ito tungkol sa pagtakas sa realidad, hindi ito pag-iwas, bagkus ito ay ang buong tapang na pagtalon sa pinakamahirap na sitwasyon. Sila yung mga nauunang magtanim ng binihin ng pag-asa at ginagawa nilang literal na tahanan ang magulong mundong ito para magdala ng tunay na pagbabago. Ika-4 na bahagi,
Pagtatagumpay laban sa egotismo. Tingnan natin kung paano nagiging isang matinding panloob na laban ang lahat ng ito. Kasi nga, ang pinakamalaking kalaban natin dito ay walang iba kundi ang sarili nating ego. Sa isang dialogo, sinabi ng mananalaysay na si Arnold Toynbee na ang pagpuksa raw sa egotismo ay isang matinding pagsubok. Aminin natin, madaling unahin lang yung para sa sarili, di ba? Lalo na kapag pagod na tayo. Pero kapag nagtagumpay tayo laban sa ego natin, nabubuksan natin yung walang kapantay na kagalakan na nakukuha sa pagtulong sa iba. Ang nakakabilib pa rito ay kung paano binuod ng mohing si Nietzsche rin noong ika-19 siglo ang ideyang ito. Sabi niya, kapag nagpapaliwanag tayo ng apoy para sa iba, nililiwanagan din natin ang sarili nating daan. Napakasimple pero napakalalim. Ibig sabihin, kapag kumikilos tayo para sa kaligayahan ng ibang tao, otomatiko nating pinapalawak ang ating sariling buhay. Ang pagtulong sa iba at pagtulong sa sarili ay hindi magkahiwalay, iisa sila. Ikalima at huling bahagi. Pagpapahalaga sa bawat individual. Sa huli, ang malawakang pilosopiyang ito ay nakasalalay lamang sa kung paano natin tinatrato ang taong nasa mismong harapan natin. Ipinapakita ng mga dokumento na sa pinakapuso ng Lotus Sutra mayroong napakatapang na garantiya na ganap na lahat ng tao, walang anumang eksepsyon, ay nagtataglay ng likas na dignidad at kapasidad na makamit ang sukdulang kaligayahan. Binabasag nito ang kahit anong uri ng diskriminasyon. Pinapatunayan din yan sa mas sekular na paraan ng ating mga material. Ipinaliwanag ni Dr. Donna Hicks mula sa Harvard na kapag kinilala natin ang malalim at likas na halaga sa atong sarili at sa kapwa, nagiging parang isang matalim na espada ito. Espada na pumuputol sa kamangmanga ng tao na siyang ugat ng lahat ng sigalot at hidwaan sa mundo. Nakakabilib ang kapangyarihan ng pagkilala sa dignidad ng tao, di ba? At nakakatuwang makita ang konseptong ito na nasa mga material na nagmula pa sa pag-aaral ng wikang Tsino. Pinapatunayan lang nito na pangkalahatan ang mensaheng ito. Ang pagtrato sa bawat individual bilang isang walang katumbas na tore ng kayamanan ay lagpas sa kahit anong wika o hangganan ng bansa. Kumbaba, ang isang tao sa harap mo ang dapat palaging pinapahalagahan at mapagpalang din naman na. Kaya ang pinakamahalagang aral dito ay ito. Dahil sa mahigpit na pagtutok sa pagbibigay ng lakas ng loob sa bawat isa, ang katutubong network na ito ng mga pangkaraniwang bodhisattva ay natural na lumaki. Para mas lalo nating ma-imagine, umagot na sila ngayon sa 192 bansa at teritoryo. Ganoon kalakas ang lawak ng epekto kapag nagsimula tayo sa pagpapahalaga sa isang tao. Bilang pagbabalik tanaw sa nakamamanghang paglalakbay na inaral natin ngayon, mula sa pag-unawa ng makasaysayang krisis papunta sa pamumuhay ng isang buhay na nag-aambag, heto ang tanong na gusto kong iwan sa inyo. Paano ninyo gagamitin ang kapangyarihang matagal nang natutulog sa inyong kalooban para magbigay liwanag sa kadiliman? Handa na ba kayong tumapak sa entablado ng inyong sariling buhay at baguhin ang mundo? Maraming salamat sa pagsama sa aming paghimay sa source material na ito. Hanggang sa muli, patuloy tayong matuto at magbigay ng liwanag.